Hey guys! Welcome back to my channel! Another day, another luto na naman. Kaya tara, samahan niyo ako. Let's go! Before we start, I would like to thank all of my subscribers, viewers, silent viewers. Thank you so much for always supporting my channel. Your support, guys, are very much appreciated. And for the measurement and ingredients, please check the description below. Kung ang hanap mo ay masarap na may luluto para sa darating na mahal na araw, ito ay perfect para sa iyo. Dahil ang lulutuin natin for today ay binignit. At kung paano ito lutuin at ano ang mga special ingredients na ilalagay natin, please tapusin mo ang video na ito para malaman mo. And iti-chika ko rin sa inyo guys kung gaano kadali lang natin nakuha yung ating Google AdSense. And yes, you heard it right. 3 weeks lang po mahigit nakuha na po natin ang ating Google AdSense. Kaya nagpapasalamat po ako sa lahat po ng aking mga subscribers, sa aking mga silent viewers, and sa aking mga viewers. Thank you so much po guys. At kung bago ka pa lang sa ating channel, please like, subscribe, and click the notification bell para lagi kang updated sa ating mga susunod pang video. Ayan, start na po natin i-prepare yung ating mga lulutuin. Ito po yung ating sweet potato na na-harvest po natin nung isang araw. Ayan, tingnan naman guys, napakaganda po nitong ating sweet potato and napakatamis po nito. Kaya we are so blessed po na ang dami po nating na-harvest, kaya hindi na natin kailangan pang bumili. And ang mahal pala ng sweet potato sa palengke guys. Nagpunta ako ng palengke kahapon and nagtanong ko ako kung magkano yung kilo ng sweet potato and nasa around 60 pesos po yung kilo niya. Kaya ang laki po nang na-save natin dahil nakapag-harvest lang po tayo ng ating sweet potato sa ating garden. And hindi lang po yan guys, yung iba po dito ng ating sweet potato ay pinamigay ko na rin po para din po makasave din po yung iba. And while nagbabalat tayo ng ating sweet potato ay pag-usapan na rin po natin yung tungkol po sa ating Google AdSense. And nagpunta po ako sa post office po dito malapit po sa amin. And nagtanong po ako kung dumating na po ba yung ating letter from Google, yung ating Google AdSense. And before po tinignan ng teller po or ng worker po ng post office kung dumating na po ba yung ating letter from Google, ay nag-ask muna siya if ko daw ho ba yung nagpunta din doon yesterday na nag-ask din about sa aking letter from Google. And I said, no, it wasn't me. And then, he asked me if kailan daw po ito na isend. And sabi ko, about 3 to 4 weeks ago na po. And then he said, okay, pero ipapaalam ko lang po sa iyo na usually po, yung letter from Google ay talagang umabot po talaga siya ng 3 to 4 months bago siya dumating. And I was like, ha? Pero sabi niya naman, titingnan ko pa rin ma'am kung dumating na ba. Kaya ayun, habang hinahanap niya kung meron na ba, ay nag-iintay po kami ng mga ilang minuto. And pagkatapos po ata ng mga 2 to 3 minutes, ay lumabas na po siya ng post office, sabay abot sa akin ng aking Google AdSense. And sabay sabi niya, ma'am, andito na pala. Ang bilis dumating ng sa inyo. Yung sa iba daw kasi, natatagalan daw talaga. Kaya naman, ang tips ko sa inyo guys, lalo na sa mga kaka-monetize pa lang or sa malapit ng ma-monetize, ay pag nag-fill out na kayo ng inyong mga address information na papadalhan ng letter nyo from Google, ay dapat isakto nyo talaga yung address. And mabalik naman tayo sa ating niluluto. Ito na po yung ating white gabi or bisol kung tawagin sa Bisaya at taro naman kung tawagin sa Ingles. Ito po yung nahukay po natin kasama nung ating sweet potato nung isang araw. Napakasarap po nito guys and napakalabo po nito kainin nitong ating sweet potato at nitong ating gabi. Try nyo na po itong lutuin. Napakasarap po nito guys. Hindi po talaga kayo magsisisi. And sa dami ko pong niluto ay binenta ko po yung iba and grabe po. Kinulang po talaga. Ayan, pinalako ko po sa aking kapatid at sa aking pamangkin. And ayun guys, kinulang na nga. Tapos yung iba ay pumunta na talaga dito para makabili lang. Tapos ang dami pang naghahanap kung meron pa po daw. Kaso ang dali po talagang naubos guys, kaya hindi po lahat ay nakabili. And nag-ask na po sila kung kailan daw po ako magluluto ulit. Kaya try nyo na nga itong lutuin guys, napakasarap po ito. Perfect na perfect po ito para sa darating na Friday. And mabalik naman tayo dito sa ating hinihiwa. Ayan, bumili rin po ako ng gabi. Ang bili ko po rito ay 30 pesos and hindi ko po inubos lahat.
Ayan, hugasan ko lang po itong ating gabi, itong ating kamote at itong ating ubi. And nasa labas po kami nito nagluluto guys, kasi sobrang init po talaga sa loob. Lalo na ngayon na medyo mainit po talaga and summer na. Ayan, hugasan ko lang po ito ng 2 beses and saka po natin ito hiwain. And kung nakarating ka na sa part na ito, please subscribe to my channel, like the video, and click the notification bell para lagi kang updated sa aking mga susunod pang video. And sa next video naman natin guys ay saka po natin pag-uusapan yung pagkuha ko po ng bank account para po sa ating sahod po sa ating YouTube. And kung ano nga ba ang bank na pinaka-the best para po sa ating sahod sa YouTube. I-share po natin yan sa ating susunod pang video. And kung ano po yung naging karanasan po natin sa unang bank po na pinuntahan po natin. And kung gaano po kadami yung mga unnecessary requirements po na hiningi po nila. And doon naman rin sa ating pangalawang bank na pinuntahan na napakaganda po ng kanilang service and napaka-professional po ng mga teller. And ayan, mabalik naman po tayo dito sa ating sweet potato. Ayan, hiniwa ko lang po ito into cubes. And ganyan lang po kalalaki yung hiwa ko po nito guys. Para po, madali lang po siyang palambutin. Ayan, tapusin ko lang po itong i-chop and proceed na po tayo sa ating susunod pang ingredients. Ayan, andito na po tayo sa ating bisol or sa ating white gabi. Ayan, hiniwa ko lang din po ng paganyan guys. Para po madali lang ding palambutin. Hindi na tayo mahirapan pang magpalambot nito. Ayan, isunod na natin hiwain itong ating ubi. Same lang din ang hiwa natin dun sa ating iba pang mga sangkap. Hiwain lang din natin ito cubes. And wag pong masyadong lakihan lang din yung pagkahiwa para po madaling lumambot. Ayan, tapos na tayong maghiwa dito sa ating ubi, ating gabi, at itong ating sweet potato. Proceed naman tayo dito sa ating saging. Ayan, saging po nasabay yung gamit po natin dito. Ayan, nabalatan ko na nga ito lahat. And i-chop na po natin ito. Ayan, matapos nating ihiwain yung ating saging, ay punta naman tayo dito sa ating langka. Opo guys, maglalagay po tayo dito ng kaunting langka. Ayan, sobrang hinog na nga itong langka po natin. And ayan, hiniwa ko na po ng ganyan kaninipis. Pwede nyo rin pong kamayin, nasa sa inyo na po yun. Ayan, matapos ko pong hiwain yung ating langka, ay isunod na po natin hugasan itong ating landang. Landang po ito kung tawagin dito sa amin. Ayan, nakapagpakulo na nga ako dito ng tubig and ilagay na po natin yung ating hinugasan po na landang. Sa inyo ba guys, anong tawag po nito? And isunod na rin po natin ilagay yung ating chinap kanina na sweet potato, ube, and yung ating white gabi. And takpan lang po natin yan, pakuluin po natin until po lumabot yung ating mga nilagay. And ayan, hinugasan ko na rin po yung ating sago. And gagamit din po tayo dito ng 2 malaking niyog. Tag 30 pesos po yung bili ko po nito bawat isa. And libre na po yung paggayod niya. And ayan, kumulo na nga ito and medyo malambot na yung ating mga kamote. Pwede natin ilagay yung ating sago. And yung ating grated coconut naman ay pipigaan po natin yun ng 2 beses.
Sa unang piga po ay nakayield po tayo ng mga 1 liter po ng coconut milk. And sa pangalawang piga naman ay nakayield po tayo ng mga 800 ml po ng coconut milk. And first, ito po yung unang piga po natin. Maglalagay po tayo dito ng 1.5 glass po ng water. And sa pangalawang piga naman guys, ay maglalagay din po tayo dito ng mga 3/4 po ng glass of water. Ayan, kumukulo na nga and malambot na po yung ating mga nilagay. Isunod na po natin ilagay yung ating langka at itong ating saging. Ayan, haluin lang po natin ito ng mabuti para hindi po dumikit sa ilalim. Ang tricky parts po nito guys ay dali lang po siyang dumikit kaya dapat po haluin po siya ng haluin. And ayan na nga, nilipat ko po siya ng malaking kaldero kasi hindi po siya nagkasya doon po sa ating una pong nilutuan. Ayan, marami din pala ito. Hindi po tayo nag-expect. And ayan, nilagay ko na rin po pala yung ating pangalawang piga po ng ating coconut milk dito. Yun po yung ating coconut milk na yield po natin na 800 ml. Haluin lang po natin ito ng mabuti. And ayan, tinakpan ko na yan. At pagkatapos po ng mga ilang minuto, ay ilagay na po natin yung ating unang piga po na coconut milk. Ito po yung na-yield po natin na 1 liter. Haluin lang po natin ito ng mabuti para po hindi dumikit yung ilalim. And para naman sa pampatamis po nito ay maglalagay po tayo dito ng 1/2 kilo po ng brown sugar. Napakasakto lang po na nilagay po natin na sugar guys. Saktong-sakto lang po yung kanyang lasa dahil matamis na po siya dahil po sa ating saging at sa ating sweet potato. Pati na rin po sa ating nilagay po na langka. At napakabango po niya dahil din po sa langka po na nilagay natin. Ayan, tingnan naman guys, napakasarap po niyan. Saktong-sakto lang din po yung kanyang sabaw. Ayan, luto na po yung ating binignit guys. Try nyo na po itong lutuin. Napakasarap po talaga nito, promise. Ubos po talaga agad. Kinulang pa nga. Kaya try nyo na po itong lutuin. Hindi po kayo talaga kayo magsisisi. Ayan, tingnan nyo naman guys. Oh, kung gaano yan kasarap. And saktong-sakto lang yung sabaw na nilagay po natin. Ayan, try nyo na po itong lutuin guys. Yan lang po. Thank you for watching. Bye! God bless!